Ang bida na patuloy lumalakas dahil sa Makina Kabanata 264 hanggang 270 nagpapatuloy. Iniisip ng ating bida na makakagawa siya ng isang squad ng robot. Napakalakas daw nito kapag nagkataon. Sa opisina ng ating bida tiningnan ni Liu Ping ang kanyang biodata, nagdagdag siya ng puntos sa Kung Fu Master Panday Science Test Modification Skill, lalo siyang lumakas, naging S+, at kumunat ng A rank. Biglang kumislap ang mata nito. Nagkaroon siya ng bagong kaalaman sa Kinetic Expert. Maganda raw ito para mapabilis ang paggawa ng kinetic na kagamitan. Nagsimula na siyang gumawa ng kinetic na kagamitan dahil sa tulong niya na pagiging panday mapapabilis ito. Lalagyan niya rin ito ng iron ring panglaban sa may kakaibang kakayahan. Ngayon iniisip naman ni Liu Ping papaano ito makakarating agad sa laban. Gagamitin niya ang space station, mag-teleport sila sabay gagawing bala ng Thor hammer pababa sa mundo. 5 tao daw sa bawat squad dahil kaunti lang ang Valkyrie niya. Ang Guardian ang gagawa ng mga misyon na S-Class pababa. Samantala ang SS-Class pataas ang ating bida at ang grupo nito ang gagawa. Natapos niya na ang pinakaunang Kinetic Guardian. Gamit ito kayang-kaya niyang basagin ang itlog ni Magagalitin, kaya nitong pumalag sa catastrophe level. Biglang bumisita sa kanya si Kelly. Nagpasalamat ito sa ating bida dahil natalo nila si Zheng Changsen Tambalaslos. Banivay-diohan sila ni Lee Sin. Pang content nito kaso naramdaman ito ni Kelly sabay ginamit ang kapangyarihan. Tuturuan niya daw ito ng leksyon sa pagiging pakialamero nito. Sa North Caloocan Base naman nasusunog na ang ikapitong depensa ng pamahalaan. Matindi pa rin ang depensa ng militar laban sa mga aswang. Sa kasamaang palad nagbago na ang mga aswang. Tumatalon na ito sa bakod at doon na bumagsak ang ikapitong depensa ng militar. Sa di kalayuan pinapanood sila, mga mahihinang nilalang daw ito. Dalawang membro ng samahan ng mga relihiyoso, ang ikalawang Cardinal at ikapitong Saintes bagong henerasyon, nagtatalo ang dalawa. Wag daw nito maliitin ang bahay ni Lolo, duwag lang daw ito at laos na kailangan na nitong mag-resign sa trabaho. Sa loob ng opisina ng ating bida tinuruan ng leksyon ni Kelly si Lee Sin. Walang magawa si Liu Ping, hinawakan niya ito sa ulo ng walang kalaban-laban, sabay nag-selfie sila para may ebidensya na natalo ito sa kanya. Kailangan daw niyang kalimutan ito at mag-focus sa goal niya ay upgrade niya na ang bahay ni Lolo. Nag-broadcast sa loob ng bahay mag-upgrade na kailangan daw nilang sundin ang dating gawi, isasarado ang bahay at walang pwedeng lumabas sa loob ng 3 linggo. Nag-live chat na naman si General Dongpang, kailangan daw nila ng suporta dahil isa-isa nang nabutas ang depensa ng pamahalaan, malapit na silang mapasok ng aswang. Ang ika-6 na depensa nila ay kasalukuyang pinapasok ng aswang, kulang daw sila sa tao, kailangan nila ng tulong, magbibigay daw sila ng ayuda at nagbigay din ng utos si System, may pabuyang 10,000 kaya tinanggap na ni Liu Ping ang pagtulong sa militar. Tinawag niya si Jinyan Gold Digger kung handa na ito, may kapangyarihan ng buhok sa kilikili, ipapakita daw niya sa kanila ang totoong pagkatao niya, siya ang mamumuno sa bagong Guardian, ipinapaubaya na daw ng ating bida ang lahat sa kanila. Sa North Caloocan Base tambakan ng basura. Napakaraming nagbagong aswang ang nagkalat sa lugar. Si Kapitan Chu Sanhi nagsabi na gagawa sila ng ikalawang depensa sa lugar. Naghiwalay na sila para dimpensa sa mga aswang, kailangan nilang pigilan ito hanggat hindi pa dumarating ang backups nila. Dumating na yung mga nagbagong aswang, pinagbabaril nila ito. Nagyayabang ang military, madali lang daw sa kanila tapusin ang mga aswang na ito. Sabay may biglang lumabas na aswang may pakpak at sexy pa ito, nagulat tuloy ang kasundaluhan. Napatanong na lang sila anong klaseng aswang ito. Ang ikatlo sa bagong henerasyon ng samahan ng mga relihiyoso, si Holy Knight, umiyak ang maraming mata nito, sabay natulala ang lahat ng sundalo, hindi makamove on. Nagpatayan sila dahil lamang sa isang babae. Tinawagan sila ni Chu Sanhi kung anong nangyayari dahil walang sumasagot. Nakapagdesisyon siya na puntahan ito kasama ang ibang squad. Naalala nito ilang buwan nang ang lumipas, nag-inuman sila kasama ang ating bida, nagpasalamat ito sa pagliligtas sa kanya, hindi na daw sila makasabay na mahihinang nilalang sa pagbabago ng mga aswang. Papaano daw lumakas ng mabilis ang ating bida, maswerte lang daw siya nagka-jowa ng mayaman. Nainggit tuloy si Chu Sanhi, napakalayo daw ng agwat nila sa isa't isa, parang langit at lupa, hanggang tingin na lang daw siya sa anino ng ating bida. Nagising siya dahil tinawag siya ng atabs niya na sumalo sa atake ng nagbagong aswang. Sinipa siya nito sabay pinutukan niya naman sa itlog ang nagbagong aswang. Sa kasamaang palad hindi nabasag ang itlog nito, nagbago na ang mga aswang, hindi na ito tinatabla ng bala, katapusan niya na daw. Napapikit na lang siya, may nakita siyang pabagsak muna sa itaas. Sabay sumabog na parang bomba. Nagulat siya dahil isang robot ang Guardian Force ng ating bida, magpapasikat na. Lalamunin ng isang nagbagong aswang kaso sinapak lang ito at nawasak ang mukha nito. Kinuyog sila ng mga nagbagong aswang. Kaso parang utot lang na inubos ito ng mga Guardian, sabay pinalakul pa yung isa.
Napatanong na lang si Chu Sanhee sino ito, hindi na daw siya kilala nito, si Ducking ng Guardian Force, may lakas na S-rank mutant. Nagulat si Chu Sanhee, hindi ito makapaniwala na sobrang lakas na ni Ducking. Sabay napansin nila ang dalawang chicks nagtatalo kung sinong mas sexy sa kanila. Kinausap ni Jinyan Gold Digger si Chu Sanhee, sila daw ang ipinadala ni Liu Ping na tulong, napakalakas daw ng puwersa ng bahay ni Lolo, bagong gawang team lang daw ito, hindi pa ito ang totoong puwersa nila. Si Jinyan Gold Digger, ikawalong kapitan ng Witch Squad, mas malakas daw ang bagong gawa na team nila kaysa sa matagal na team ni Chu Sanhee, lalo pa ang 7 squad na natitira. Nagsimula na silang magbanatan, bakbakan malala, ginamit na yung malakas na machine gun na baril. Parang winalis lang yung mga aswang nang walang kahirap-hirap, buti na lang nakalipad agad si Holy Knight, hindi nasama sa tinamaan ng baril, sabay ginamit nito ang sekretong kakayahan, nagpakawala ito ng mabahong hininga. Ginamit ng mga Guardian ang Ironing para mapigilan ang mabahong hininga. Napahanga, sabay nagulat na naman si Chu Sanhee dahil kayang pigilan ng mga Guardian ang mabahong hininga ni Holy Knight. Sabay natalyan siya sa buhok, wag daw siyang mamaliitin at hindi pinapansin ng aswang na babaeng ibon dahil isa siyang gold digger. Hinayla niya ito at ibinaon sa lupa. Pumalag ito at binato siya ng mga pakpak. Sinalo lang ito ni Jinyan Gold Digger, wag na daw itong pumalag, sabay lumikha siya ng isang demonyo na gawa sa buhok. At diretsyong sinapak ito, nagulat ang lahat sa nangyari sa kawawang aswang. Sa isang deserto ng North Caloocan base, nakahanda na ang mga tank ng militar. Pinaputukan nila ang isang higanteng gagambang aswang, bumawi ito at nagbuga ng malakas na fire beam. Pagkatapos ay naputol ang signal nila dito at buhay pa ang higanteng aswang. Hindi nila alam ang nangyari sa mga tank, na pamura na lang si General Dongpang dahil napasok na ang ika-6 na linya ng depensa nila. Pati ang Mutant Association ay wala na rin nagawa, ang natitira na lang na paraan ay ang bahay ni Lolo, kailangan nilang makontak ito. Sa bahay ni Lolo, kinausap ni Secretary Sara si Liu Ping, nagbayad na daw ang military sa kanila. Wala na daw makain ng military kaya nagpadala na lang sila ng baril bilang pambayad, may mga kasama pa itong robot. Nagkausap sila ng Lib, kailangan daw nila ulit ng tulong dahil may mga aswang na malalakas ang samahan ng mga relihiyoso, napasok na ang ika-5 depensa ng militar. Sa kanluran, isang higanteng spider na aswang sa Sektor B, maraming bulati, nagsilabasan sa hilaga naman ay maraming bubuyog kasama ang tatay nila. Kung tutulungan daw sila ulit ng ating bida, magbibigay sila ng tank, iba pang sasakyan at si System naman may pabuya na 2 tank modified na at 5,000 cash punto sa bawat lugar. Ang ating bida na lang daw ang makakatulong sa kanila dahil umatras ang Research Institute, kailangan pa nilang maglagay ng magbabantay dito. Magtropa daw sila, kapag isa lang bumagsak sa kanila susunod din ang isa, kaya magpapadala si Liu Ping ng mga tao niya dito. Sa headquarters ng North Caloocan base nagkaroon ng matinding tsismisan ang mga militar, tutulungan daw sila ulit ng bahay ni Lolo, ano daw ang may aambag nilang plano. Nagtanong si Colonel Buang Tigang si Zing Changsan Tambaleslos ang tropa nila dati bakit sa taong labas sila humingi ng tulong, wala na daw sila dahil nakipag-break up si Zing Changsan Tambaleslos sa kanila. Wag na daw nilang banggitin ang pangalan ni Zing Changsan Tambaleslos dahil traidor daw ito, wala nang balikan, naka-move on na siya at ang bahay ni Lolo ang bagong nilang makakasama habang buhay. Pagkalipas ng kalahating oras, tinawagan ni Colonel Buang Tigang si Zing Changsan Tambaleslos sa telepono, pinalitan na daw siya ni Liu Ping, pumasok na ito sa buhay nila na isang bitag. Binisita ni Valkyrie Swen ang ating bida, gusto rin itong maging kapitan ng squad. Sa opisina ni Liu Ping, pinag-iisipan niyang gumawa pa ng maraming squad para sa laban, katulad na lang ng Sonic Squad ni Kelly, o Fast Squad team ni Lee Sin para sa pag-assault. Sa opisina ng ating bida, pinapalakas ni Liu Ping si So Wen Valkyrie, lalakas daw ito na parang champion. Naalala niya pa nung pinag-eksperimentuhan siya ni Zing Changsan Tambaleslos para gawing Valkyrie, lahat ng sakit nararamdaman niya, puot at hinagpis sa larawan ng nakaraan. Nakapag-move on na siya at nagbago, sabay nag-rebound, maghihiganti daw siya. Handa na siya, pinakamalakas na Valkyrie champion sa buong bahay ni Lolo, SS Plus na rank, sa North Caloocan base na susunog habang nagbabakbakan. Pinutukan nila yung mga nagbagong aswang, pipigilan nila daw ito patay kung buhay. Kung mamamatay daw sila na isang bayani, sabay lumabas sa likod nila si Elder Centipede ng One Punch Man, kailangan daw nila ng tulong, paparating na ang mga mutant, kaso ang kailangan daw nila ay tank. Pumasok ulit ito sa lupa, naubos ang kasundaluhan. Napansin niya dumating si Matsune Kawase, isang S+ rank mutant vice president ng Mutant Association. Nagmumura na ito dahil napasok daw sila mula sa ibaba. Siya na daw ang bahala sa lahat, sabay ibinuka niya ang perlas ng silanganan. Nagpakitang gilas ito sa lubungan, tinusok sa likod. Nagulat si Kawase dahil isang lason ang dugo nito na tumalsik, at natalsikan nito ang damit ni Kawase. Buti na lang dumating ang ating bida na Bob Arrow, sabay sinalo ito para hindi ma-fall sa iba.
Naglandian yung dalawa. Ano daw ginawa-gawa ni Liu Ping dito? Sinusundan daw siya nito at umatake na si Elder Centipede. Buti na lang dumating ang backup si Valkyrie Swen. Pinatikim ng One Punch Man si Elder Centipede, sabay nagkatitigan sila. At binaril niya ito ng isang laser beam, sabay gumuho yung lupa at nahulog yung dalawang naglalandian sa baba. Buti na lang nagamit ni Liu Ping ang octopus na kamay para kumapit at di mahulog sa iba. Habang tuloy ang lambingan sa bangin, may pumalakpak sa kanila. Wala daw hiya ang dalawa, walang pinipiling lugar. Panibago na namang kalaban si Spider-Woman. Ikalabing-isa ng samahan ng mga relihiyoso na scam daw nila ang ating bida. Si Valkyrie Swen naman ay kaharap ang tatlong Elder Centipede. At dito nagtatapos ang Kabanata 264 hanggang 270. Maraming salamat po sa panunood nyo. Mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Liu Ping.